Ang dating buo at masayang pamilya na meron ako ay lubos kong ipinagpapasalamat sa amang lumikha. Subalit, lubhang mapaglaro ang tadhana at sa isang kisap mata ay nawala ang lahat na meron ako. Labis akong pinanghinaan ng loob at naging masalimuot ang aking buhay mula nang maulila ako at mapunta sa taong nagpalaki sa akin. Subalit, dahil sa kagustuhan kong ipaghiganti ang mga magulang ko at sinundan ko ang yapak ng aking ama na isa ring antingero at inaral ang mga lihim, maging ang mga buhay na salita o orasyon. Hindi ko akalain na daraan ako sa matinding pagsubok at inkwentro sa mga aswang na halos ikapahama ko kahit pa may taglay ako na agimat. Siya nga ho pala. Ako po si Arnold. Maigit 50 anyos na. Kasalukuyang magsasaka, malayo sa syudad dahil mas pinili ko ang simple at tahimik na pamumuhay kapiling ang aking asawa at mga anak. Subalit bago ako lumagay sa tahimik, ay meron akong natatanging karanasan at ganito ko nais ibahagi ang aking kwento bilang isang antingero at manunugis ng mga aswang. Marahil, taong 1990 nang mangyari ang karanasan kong ito. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya kasama ng aking ama at ina. At dahil kaisa-isang anak lamang ako, kung kaya nasa akin ang lahat ng atensyon at pagmamahal sa aking mga magulang. Bukod sa mga magulang ko, ay labis din akong minahal ng ninong Ernesto ko. Siya ang kababata ng aking ama at kumpare ng mabinyagan ako. Itinuring ako nito na parabang tunay na anak sa kadahilan ng hindi pala sila nabiyayaan ng anak ng kanyang asawa. Mabait si Ninong Ernesto at ang asawa nito. Katunayan nga ay palagi itong dumadalaw sa amin upang kumustahin kami, lalo na ang aking ama. Sa una ay wala namang naging problema, subalit napapansin ko na mas napapalagi pa ang pagpunta ng ninong ko sa amin, na kahit alanganing oras sa gabi ay pumupunta ito sa bahay upang kausapin si tatay. Pare, sigurado ka ba talaga sa desisyon mo? Hindi talaga kita maintindihan kung bakit mas inuuna mo pa ang ibang bagay sa halip na ang pagtuunan mo ng pansin ang paghahanap buhay upang may makain na mag-ina mo. Alam mo pare, may kanya-kanya tayong tadhana. Siguro, ito talaga ang tinadhana para sa akin. Pare naman, bakit hanggang ngayon ay sarili mo pa rin ang inuuna mo? Hindi ka na binata pare. Tulad ko, pareho na tayong may kailangang unahin at yun ang ating asawa at anak. Mawalang galang na pare. Pwede ba? Huwag mo akong pangunahan sa buhay ko. Hindi kita ginugulo. Kaya huwag mo akong pinakikailaman. Pambihira ka. Pakialamero na pala ang tingin mo sa akin, pare. Sa kabila ng aking mga payo sa'yo. Pare, higit pa sa kaibigan ang tingin ko sa'yo. Kaya ayaw kitang mapahamak. Lalong-lalo na ang iyong mag-ina. Nagpapayo ka lang ba sa akin, pare? O baka naman, naiinggit ka na? Dahil sa di hamak na may pagkakataon na akong makilala kaysa sa'yo. Umalis ka na, pare. Gagawin ko ang nais ko. At gawin mo rin ang nais mo. Simula ngayon, wag na wag ka nang mangingialam pa sa buhay namin. Lalong-lalo na sa buhay ko. Ikaw ang bahala, pare. Kung yan ang gusto mo. Basta pinayuhan na kita. Pagkasabi ni Ninong Ernesto sa tatay ko, ay kagad itong umalis nang hindi na lumingon pa. Alam ko na may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Ninong at ni tatay. Subalit sa kabila ng mga nangyari ay naging mahinahon pa rin si Ninong Ernesto
sa pakikipag-usap sa aking ama. Kahit na sinisigawan na ito at ipinapahiya. Kaagad akong lumapit kay tatay upang alamin ang nakita kong hindi pagkakaunawaan ng dalawa. Tay, may problema po ba kayo ni Ninong? Bakit po tumaas po ang boses niyo kanina at para po kayo nagagalit? Sa ngayon anak, hindi mo pa maiintindihan. Ano po tay? Malaki na po ako eh. 16 anyos na po ako. Kaya nakakatiyak po kung mauunawaan ko po kayo. Basta anak, sikreto ko na muna ito. Hindi pa ito ang tamang panahon upang pag-usapan ng mga bagay na yan. Dahil baka may nakikinig sa ating paligid na mga kaaway. Tama nga kayo tay. Hindi ko kayo maunawaan. Pero tay, di ba kahit meron kayong hindi pagkakaunawaan ni Ninong Ernesto, pwede naman pong pumunta pa rin ako sa bahay nila paminsan-minsan? Ikaw ang bahala anak. Saka magiging abala ko kung kaya wala akong oras na makasama ka palagi. Mas mainam nga na mamasyal ka na lang sa kanila kaysa tumungo ka sa bundok na mag-isa upang manghuli ng mga ligaw na hayop. Masaya naman ako sa mga sinabi ng aking ama. Akala ko kasi ay pagbabawalan niya na ako na tumungo roon dahil sa pagbabangayan nila kanina ng Ninong Ernesto ko. Mabilis na lumipas ang mga araw at linggo at tulad ng inaasahan ay naging abala nga ang aking ama sa mga bagay na hindi naman ito sinasabi. Nais ko man tanungin si inay tungkol sa pagiging abala ni tatay. Subalit ayaw din ito na magsalita at tila ba natatakot itong sabihin sa akin ang totoo. Ayaw na rin sabihin ni tatay sa kanya. Habang tumatagal ay nasasanay na rin ako sa palaging wala si tatay at ang totoo ay mas napapadalas pa ang hindi pag-uwi nito sa amin. Dahil sa mga nangyari, ay mas nakakasama ko pa ang ninong ko sa pagtatrabaho sa bukid, lalo na nang magdalang tao na rin ang asawa nito. Ako ang naging katuwang ng ninong ko sa paghahanap buhay. Masaya ako dahil nababawasan ang mga alalahanin ni nanay sa aming kakainin sa araw-araw. Dahil nakakatulong na rin ako upang kumita ng salapi at makakain. Pagkalipas ng ilang taon ay bumalik si tatay. Malaki na ang pinagbago nito. Mahaba na ang buhok at maraming peklat ang kanyang buong katawan. Senyales ng pakikipaglaban sa kung anong nilalang. Pero ang ikinagulat ko ay ang kakaibang liksi at lakas ni tatay na ipinamalas. Tay, ano po nangyari sa inyo? Bakit mas lumakas pa po yata kayo ngayon at kitang-kita po ang pagiging batak ng katawan nyo? Tama ka anak. Dahil ito sa aking pangangalap ng mutya at pagtuklas ng mga buhay na salita. Andyan na naman po kayo tay. Hindi ko kayo maunawaan eh. Anak, ito ang landas na pinili ko. Ang pagiging isang antingero. Antingero? Ano po ba yun, tay? Ito ang pagtuklas ng mga mutya, anting-anting, at maging ng mga orasyon, anak. Sa puntong yun, ay labis pa rin akong naguguluhan. Napansin naman ito ng aking ama, kung kaya mabilis niyang dinukot ang isang bagay sa kanyang bulsa. Tignan mo, anak. Ito ang pangil ng ngipin ng kalabaw. Isa ito sa mga nakuha ko sa pangangalap ng mutya at anting-anting. Ano naman po ang bisa niyan, tay? Magiging malakas ka, anak. At bukod doon, ay may mga alam din akong mga orasyon para lalong lumakas pa ako at matalo ko ang mga kaaway. Kaaway, tay? May mga nakaaway po kayo? Oo, anak. Subalit ang iba ay hindi nating kapareho sapagkat sila ay mga alagad ng kadiliman tulad ng mga aswang. Pero tay, bakit kailangan mo pang maging antingero? Bakit hindi ka nalang tumulad kay Ninong Ernesto na magsasaka? Simple ang buhay at malayo sa gulo. Alam ko, anak, na hindi mo pa ako lubos mauunawaan.
Subalit darating ang tamang panahon na mauunawaan mo rin ako at ikaw ang magmamana ng pagiging antingero ko. Hindi na lamang ako sumagot pa upang hindi mapansin ni tatay na hindi ako sang-ayon sa nais niya. Ang totoo ay ayokong maging katulad niya at ang ninong Ernesto ko, sa palagay ko, ay pareho kami ng pananaw sa buhay. Ang nais ay tahimik at payapang pamumuhay, kapiling ang pamilya. Ramdam naman ni tatay na hindi ko nais maging tulad niyang antingero. Kung kaya, mas minabuti na lamang niyang hayaan ako sa nais ko. Pagkalipas ng halos 3 linggo, ay may 3 kalalakihan ang pumunta sa aming bahay. Ayon kay nanay, ay mga kasamahan daw yun ni tatay, mga kapwa antingero, at kailangan daw nilang umalis sa kadahilanan na meron daw silang misyon. Simula noon ay tuluyan ang naging magkalayo si tatay at ninong Ernesto. Magkaibigan na magkaiba ang paniniwala at pananaw sa buhay at magkaiba ng tinahak na landas. Nais ko mang magtampo at magtanim ng galit kay tatay sa tuwing naiisip ko na pinababayaan niya na kami ni nanay. Pero palaging sinasabi ni Ninong Ernesto na kailangan daw lawakan ko ang aking pangunawa sa aking ama. Ibig po bang sabihin, Ninong, hindi po kayo galit kay tatay? Alam mo, Arnold, parang kapatid na kasi ang turing ko sa tatay mo eh. Kaya kahit ganyan siya, alam kong may dahilan kung bakit niya mas pinili ang pagiging antingero. Pero Ninong, mali pa rin ang unahin niyang pagiging antingero at pabayaan niya kami ni nanay. Alam kong malaki ang pagkukulang ng ama mo sa inyo ng nanay mo. Pero umaasa akong darating din ang panahon na mas pahahalagahan niya kayo kaysa sa ano paman. Sana nga po, Ninong. Lalo na po ngayon na kailangan namin siya. Tulad ng mga sinabi ni Ninong Ernesto, ay umaasa din ako na maliliwanagan si tatay at magiging responsabling ama. Akala ko ay darating ang magandang balita sa pagbabalik ni tatay, subalit kabaligtaran ang mga nangyari. Labis kaming nagimbal sa mga ibinalita sa amin ni tatay. Arnold, anak, magmadali ka. Puntahan mo kagad ang Ninong Ernesto mo. Sabihin mo kailangan ko siya makausap ora mismo. Ha? Bakit po, tay? May problema po ba? Anak, nangin ka nang magtanong. Sundin mo na lang ang pinag-uutos ko sa'yo. Bilisan mo! Kagad naman akong tumungo sa bahay ng ninong ko. Subalit bago ko umalis ng bahay, ay napansin ko si nanay na di magkamayaw sa pagliligpit ng aming mga damit. Sa oras na yon, ay samot-sari ang aking mga naiisip. Iniisip ko na baka nakapatay ng tao si tatay at kinakailangan naming tumakas. Naisip ko din na baka may atraso si tatay sa iba at nais kaming gantihan. Kung kaya, nanghihingi ng tulong kay Ninong Ernesto. Sa dami ng aking mga naiisip, ay di ko na namalayan na kanina pa pala ako nakatayo sa harapan ng bahay nila Ninong. Oh, Arnold, anong ginagawa mo riyan? Mukhang kanina ka pa nakatayo dyan ah. At wala ka sa sarili. May problema ba? Ninong, dumating po si tatay eh. Oh, mabuti kung ganun. May problema ba? Bakit ka pumunta ngayon? Pinapatawag po kayo eh. Nais raw po kayong makausap ngayon din. Napansin kong nabitiwan ni Ninong ang hawak niyang baso ng tubig at patakbong tumungo sa aming bahay. Mabilis naman akong sumunod sa kanya kahit na hindi ko alam ang dahilan kung bakit gano'n na lamang ang naging reaksyon ng Ninong Ernesto ko. May kalayuan din patungo sa amin at halos kalahating oras. Subalit napansin kong hindi yun alintana ni Ninong Ernesto at patuloy lang siya sa pagtakbo. Nakaramdam na ako ng pagod dahil sa walang tigil na pagtakbo. Kung kaya, tinawag ko na muna siya upang makapagpahinga kami kahit saglit. Ninong, pwede bang huwag ka masyadong excited? Magpahinga naman muna tayo.
At kinakapos na talaga ako ng hininga kakatakbo eh. Huwag kang huminto. Kayanin mo muna. Ninong naman, huminto na muna tayo. Hindi naman kagad aalis si tatay eh. Bakit ba nagmamadali po kayo? Magpatuloy ka na lang at kayanin mo muna. Dahil sa mga oras na to, buhay at kamatayan na nakasalalay sa mga magulang mo ngayon. Naguguluhan man ako sa mga sinabi ng ninong ko, ay sinunod ko na lamang ang mga sinabi niya. Habang patuloy kami sa pagtakbo, ay nakarinig ako ng malakas na hiyaw. Malapit yun sa aming bahay. Sa mga oras na yun, ay nakaramdam ako ng takot at kakaibang kaba na noon ko lamang naramdaman sa tanang buhay ko. Dali-dali kong tinawag si Ninong upang itanong sa kanya ang mga nangyayari. Ninong, narinig niyo po ba ang malakas na sigaw na yun malapit sa bahay namin? Si tatay po ba yun? May nangyari na po bang masama sa kanila? Hindi ako sigurado, Arnold. Pero wag naman sana. Halika na, bilisan na lang natin. Dahil maging ako ay may kakaiba ng kutob. Sana naman okay lang sila nanay at tatay. Habang papalapit kami sa bahay, ay mas lalo pa akong nakaramdam ng sobrang kaba. Lalo na nang bigla kong hilahin ni Ninong upang magtago sa malaking puno. Pilit niya akong pinatatahimik upang hindi malaman ng mga nilalang na nasa aming bahay. Nalintikan na. Sinasabi ko na nga ba eh. Nahuli na tayo ng dating, Arnold. Bakit po, Ninong? Ano po ba nangyayari sa bahay? Sino po mga bisita nila nanay at tatay? Makinig ka, Arnold. Hindi sila mga bisita. Sila ay hindi natin mga kauri. Hindi sila mga normal na tao. Ano kanyo? Hindi tao. Kung ganun, ano po sila? Anong pakay nila sa amin? Mga aswang sila. Mga anak ng kadiliman. Kung hindi ako nagkakamali, may kinalaman dito ang pagiging antingero ng tatay mo. Kung kaya sila nandito. Habang ipinaliliwanag ni Ninong sa akin ang lahat, bigla na lamang kaming natulala nang makita naming pinagpiestahan ng mga aswang ang katawan ng aking mga magulang. Sabik na sabik ito at tila mga hayop na gutom habang nanghihinain. Hindi ko na nga napigilan ang pagdaloy ng aking mga luha habang pigil pa rin sa pag-iyak upang hindi nila mapansin na nasa paligid kami at nakikita namin ng ninong ko ang karumal-dumal na pagpatay nila sa mga magulang ko. Lakasan mo ang loob mo, Arnold. Nandito lang ako. Hindi kita pababayaan. Ninong, di ba po ang tingero naman si tatay? Bakit hindi siya lumaban para talunin ang mga demonyong yun? Alam mo, Arnold, hindi sila ang tipo ng mga mahihinang aswang. Sila ay mga gabunang aswang na mas malakas kumpara sa pangkaraniwang mga aswang. Ito ang dahilan kung bakit tutol ako na maging isang antingero si Julio. Dahil alam ko na darating ang ganitong sitwasyon. Ang pagpapapatayin kayo ng mga ito upang walang maging banta sa kanila. Habang nakikinig ako sa mga sinasabi ni Ninong Ernesto, ay hindi ko mapigilan ang mapatiim ng bagang kasabay ng may bit na kuyom sa aking mga kamao. Hindi ko sila mapapatawad sa ginawa nilang pagpaslang sa aking mga magulang. Isinusumpa ko na ipaghihiganti ko sila at pagbabayarin ko ang mga tampalasang aswang. Yun ang nasa isip ko. Galit naman at matinding pagkapuot ang nasa puso ko ng mga oras na yun. Subalit kailangan kong maging matatag upang mapaghandaan ang aking mga binabalak na paghihiganti. Mas nais ko na munang unahin ang aking matitirahan at magiging pagkain, lalo na't ako na lamang mag-isa sa buhay. Ninong, maaari po ba akong manirahan muna sa inyo? Ngayong wala na po sila nanay at tatay. Ano ka ba naman, Arnold? Kahit di ka makiusap sa akin, buo na ang pasya ko kanina pa. Naaampunin ka namin. Simula sa araw na to, kami na ang bago mong pamilya.
ikaw at si Elmo na ang magiging anak namin. Kaya huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Maraming salamat po, Ninong. Tatanawin ko pong malaking utang na loob po ito sa inyo. Balang araw po, magagantihan ko rin po ang mga kabutihan niyo sa akin. Wala yun. Ang mahalaga sa ngayon ay umuwi na tayo sa bahay at baka nasa paligid pa ang mga aswang. Ninong, pwede bang pumasok muna ako ng bahay nang sa ganun po makuha ko po ang aking mga damit? Huwag na muna ngayon. Baka nasa paligid pa nga mga aswang. Bukas na lang natin balikan. Sumang-ayon naman ako sa sinabi ni Ninong. Alam kong tama siya at baka nga pati kami ay mapahamak kung ipagpipilitan ko pa ang nais ko. Pagdating namin sa kanila, ay kagad naman akong niyakap ng asawa ni Ninong. Alam kong awang-awa siya sa mga nangyari sa akin. Sinabi naman ng ninong ko sa asawa nito ang pag-ampon sa akin. Tulad ng inaasahan, ay sumang-ayon naman ito, lalo pat parang anak na rin ang turing nito sa akin. Simula noon ay naging parte na ako ng kanilang pamilya. Pinaramdam nila sa akin ang pagmamahal ng isang magulang at pinaranas ang masasayang sandali na kasama ko sila. Wala na akong masasabi pa sa kabaitan ng pamilya ng Ninong Ernesto ko. Sa katunayan ay pinag-aral din nila ako kasama ni Elmo, kung kaya unti-unti ko nang nalilimutan ang masakit at masalimuot kong buhay sa pagkamatay ng aking mga magulang. Mas naging magkaibigan pa nga kami ni Elmo at itinuring niya rin akong nakatatandang kapatid. Palagi kami magkasama dahil tulad ko ay mahilig din siyang manghuli ng mga ligaw na hayop sa bundok. Kuya, di ba bukas wala namang pasok sa paaralan? Tara, manghuli tayo ng mga hayop sa bundok at manguha na rin ng mga ligaw na prutas. Sige ba, Bunso? Total, nasasabik na rin akong manghuli at umakyat ng bundok eh. Yes! Sige kuya, ihahanda ako ng mga dadaling ko ha. Huwag na muna. Magpaalam ka muna sa tatay mo kung papayagan ba tayong pumanik ng bundok. Sigurado na yung kuya. Lalo pat kasama naman kita eh. Sige na nga, ihanda mo na mga gamit mo at ako na lang ang bahalang magpaalam sa kanila. Kagad namang sumunod si Elmo sa aking mga sinabi. Kinahapunan, habang kumakain kami, ay doon ko na nga sinabi ang plano namin ni Elmo. Akala ko ay mabilis ko lamang na mapapakiusapan si Ninong Ernesto. Subalit nakita ko sa mukha ni Ninong na tila nag-aalangan pa siya kung papayagan niya kami sa aming plano. Mabuti na lamang at nagsalita si Elmo sa kanyang mga magulang upang makiusap na payagan kami. Sige na po tay. Payagan niyo na po kami ni Kuya Arnold. Di naman po kami lalayo eh. Isa pa po, pupuntahan namin ang bundok na yon. Kaya please tay, pagbigyan niyo na po kami ni Kuya. Alam niyo kasi mga anak, masyado mapanganib na sa panahon ngayon eh. Lalo pat maraming masasamang loob. Dagdagan pa ng mga... Mga ano po tay? Tapusin niyo po kung ano po yon. Ay naku, sige na nga. Papayagan na namin kayo ha. Basta ipangako nyo na hindi kayo pupunta sa malayo at kailangan bago mag-alas 5 ng hapon ay nasa bahay na kayo ha. Nagkakaintindihan ba tayo? Siyempre naman po tay, pangako yan. Arnold, ikaw na ang bahala dyan sa kapatid mo ha. Alam kong pasaway yan, kaya sa'yo ko'y pinagkakatiwala yan. Kaya sumunod kayo sa pinagkasunduan. Opo, Ninang, makakaasa po kayo. Pagkatapos naming maghapunan, ay inihanda na namin ni Elmo ang aming dadalhin. Kinabukasan, ako naman ay inihanda ko ang aking palaso at hinasa ko rin ang dadalhin kong talibong. Isang uri ng itak na mas mahaba pa sa karaniwan. Maaga kaming nagpahinga dahil pagsapit ng alas 5 ng madaling araw, ay aalis na kami ni Elmo upang bago sumikat ang araw ay nasa paanan na kami ng bundok.
Subalit lingid sa kaalaman ni Elmo. Kaya ninanais ko na ganung oras kami umalis dahil ibig kong puntahan din namin ang dati naming bahay. Nais kong bisitahin ang dati naming bahay sapagkat sa tagal ng panahon ay hindi pa rin ako matahimik. Palagi ko yun napapanaginipan at para bang may nais ipahiwatig sa aking panaginip na siyang bumabagabag sa akin. Kuya! Kuya, gumising ka na. Alis na tayo. Ano ba, bunso? Kakaidlip ko pa lang eh. Kuya naman oh. Sabay kaya tayo natulog at saka mag-aalas 5 na ng umaga. Tara na, tumayo ka na riyan. Baka mamaya lumamig na yung kape na tinimpla ko. Aba, talagang pinagtimpla mo pa ako ah. Pagkatapos namin magkape, ay agaran na naming binaybay ang daan patungo ng bundok. Halos mahigit 1 oras din bago namin marating ang bundok. At dadaanan din namin ang parte kung nasaan ang dati naming tirahan. Bunso, malapit na pala tayo sa dati naming bahay. Pwede bang pagdating natin dun huminto na muna tayo nang sa ganun makapagpahinga? Oo naman kuya. Walang problema po sa akin yun. Isa pa, may dala akong nilutong kamote kaya doon na lang din tayo kumain. Sige ba, mukhang handang-handa ka sa pamumundok natin ngayon ah. Ayos yan. Siyempre naman kuya. Ito na nga gumawa pa ako ng tirador para kung may ibon akong makita paniguradong walang kawala. Naku, pati pala maliliit na ibon hindi mo paliligtasin ha. Hindi naman kuya. Alam mo naman 'di ba na hindi mo kasing galing manghuli ng mga baboy na mo at iba pang mga hayop. Kaya ibon na lang muna ang sa akin. Sa tingin ko naman kaya mo rin yun. Kaso, sobrang duwag mo at ang bilis mo pa tumakbo palayo. Ang kuya naman ang galing mong asar kuya, nandito na pala tayo sa dati niyong bahay. Tara, magpahinga na muna tayo. Doon tayo sa may malaking puno para makakain ng kamote. O sige bunso, mauna ka na. At sisilipin ko lang ang dati naming bahay. Nako, ang tataas na ng mga damo kuya. At natatabunan na rin ng mga baging. Baka mamaya may ahas nang naglulungga dyan. Mabuti pa siguro wag mo nalang puntahan. Baka mapano ka pa Ay nako, ikaw talagang bata ka oo. Umiral na naman ang pagiging duwag mo. Huwag kang mag-alala, sisilipin ko lang naman O siya, sige na. Mauna ka na doon sa may puno. Saglit lang ako. Sige na nga. Basta bumalik ka kagad kuya ha. Sumunod ka kagad sa akin ha. Natawa na lamang ako habang nagpapatuloy sa pagpunta sa aming lumang bahay. Kahit kailan talaga ay ang daming alam ng kapatid ko. Kahit na alam ko namang natatakot lang siya na walang kasama. Paglapit ko sa lumang bahay namin ay pinagmasdan kong maigi ang buong paligid. Kahit na matagal ng panahon ang lumipas ay hindi ko pa rin makakaila ang nararamdaman kong sakit sa loob. Lalo na't parehong namatay ang mga magulang ko dahil sa mga aswang. Habang patuloy ako sa pagmamasid, ay hindi ko na napigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Bumalik ang aking pagnanais na puksain at ubusin ang mga aswang na pumatay sa aking mga magulang. Pero paano ko nga ba magagawa? Wala naman akong kakayahan upang labanan ang mga kampon ng kadiliman. Habang malayo ang aking iniisip, ay bigla akong napatisod. May kung anong bagay ang tumama sa aking mga paa, kung kaya dali-dali ko itong tinignan at inusisa. Napansin ko na may maliit na kahon na natatabunan pa rin ng lupa. Siguro dahil sa ulan at sa tagal ng panahon ay kusa nang umangat ang nasabing kahon. Kaagad ko itong kinuha at akma ko na sanang bubuksan nang marinig ko ang pagtawag sa akin ni Elmo. Kuya! Kuya, nasaan ka na ba? Sabi mo saglit ka lang dyan. Oo, Elmo, nandyan na. Papunta na ako dyan. Kuya, ano yung hawak mo? Nakakita ka ba ng ginto? Ayos yan. Ay nakong bata ka. Hindi ginto to. Gamit siguro to ng mga magulang ko na itinago nila dati.
Buksan mo na kuya, baka may ginto nga sa loob. Wala naman siguro dahil magaan lang eh. Mabuti pa, bigyan mo na lang ako ng kinakain mo at medyo nagugutom na rin ako eh. Sinabi ko lang yon kay Elmo upang ibahin ang usapan. Ewan ko ba, pero pakiramdam ko ay may kakaiba sa laman ng kahon na yon. Natitiyak kong pagmamay-ari ito ng aking ama at kung siswertein, baka ito na ang kasagutan sa aking mga problema. Mabilis kong isinlid sa dala kong sako ang maliit na kahon upang di na pag-interesan pa ni Elmo. Pagkatapos kong makakain at makapagpahinga, ay nagpatuloy na kami sa aming paglalakad hanggang sa marating na namin ang paanan ng bundok. Sa wakas kuya, nandito na tayo sa paanan ng bundok. Kaya nga, tamang-tama ang dating natin, bunso, dahil sumisikat pa lang ang araw. Oo nga kuya eh. Ikaw na ang bahala magdala ng sako para naman hindi sagabal sa paninirador ko ng mga ibon. Sige ba, para naman wala ka nang maidadaylan kung hindi ka makakatama ng ibon. Andiyan ka na naman sa pang-aasar mo kuya eh. Halika na nga, akyatin na lang natin ang bundok. O sige, mauna ka na. Susunod ako sa'yo. Ikaw na kaya mauna kuya. Alam mo namang matatakotin ako, di ba? Baka makakita pa ako ng aswang dyan. Naku, lagot tayo. Ano ka ba? Walang aswang ngayon. Dahil tignan mo naman, kakasikat pa lang ng araw. Basta ayoko mauna. Hindi ko kabisado ang daan dyan paakyat eh. Mamaya maligaw pa tayo. Kaagad naman akong naglakad sa unahan ng aking kapatid upang hindi na siya magsalita pa. Isa lang naman kasi ang dahilan ng pagiging matatakutin at duwag niya. Habang paakyat kami ng bundok, ay talagang namamangha ako sa ganda ng kakauyan. Paniguradong maraming mga ligaw na hayop dito ngayon, lalo na't ilang buwan na din bago kami nakabalik upang mangaso sa bundok na yon. Kita kong abala si Elmo sa paninirador ng mga ibon kahit wala namang natatamaan. Kaya tawang-tawa ko sa kanya at mas inaasar ko pa siya. Kuya, huwag kang maingay. May naririnig akong kaluskos sa bandang unahan natin eh. Oo, tama ka, bunso. May mga bakas ng apak ng baboy ramo dito. Hawakan mo muna ang dala kong sako at susubukan kong usisain kung ano ang kaluskos na yun. Dali-dali kong iniabot ang dala kong sako at mabilis na inihanda ang aking pana. Kagad kong pinuntahan kung saan may kaluskos ng kung anong hayop. Tama nga ang hinala ko. Isang malaking baboy damo yun. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at kagad kong inasinta ang baboy ramo. Bunso, natamaan ko! Bilis! Sundan natin, baka makatakas! Sige kuya, tara! Habulin natin! Tignan mo, bunso. May mga dugo sa damuhan. Paniguradong di na makakalayo ang baboy ramo na yun dahil maayos ko tong napatamaan sa katawan. Panigurado yung kuya. Sa usay mo ba namang mag-asinta? Paniguradong wala nang kawala ang baboy damo na yun. Igiyan mo ang pagmamasid mo, bunso ah. Nasa paligid lang yun. Sige kuya. Ayun! May dugo sa bandang kaliwang damuhan. Tsak na doon nagtungo ang baboy ramo. Tara, bunso. Sumunod ka sa akin at susundan natin ang patak ng mga dugo. Mabilis naming sinundan ang direksyon ng patak ng mga dugo. Sariwa pa ito, kaya nakatitiyak akong dugo ito ng tinamaan kong baboy damo. Akala ko ay hindi natatagal pa ang pagtakas ng baboy damo dahil sugatan ito. Hanggang sa napansin ni Elmo na kanina pa kami sa paghanap. Kuya, sandali eh. Kanina pa tayo sa paghahanap pa. Asan na kaya ang baboy damo na yun? Magpatuloy lang tayo, bunso. Alam kong malapit na tayo. Kuya, teka. Bumalik na kaya tayo. Mukhang napapalayo na tayo ng sobre. Nako, bunso. Umiral na naman ang pagiging matatakutin mo eh. Maaga pa naman. Kaya wala kang dapat katakutan. Kuya, tignan mo naman kasi. Mukhang nasa pusod na tayo ng gubat. Tignan mo. Ang daming naglalaki ang mga puno na nakapaligid sa atin. At sobrang masukal ng paligid.
Hindi naman natin nakita yung hayop na tinamaan mo. Sa puntong yun, ay kinabahan ako. Kaya kagad kong iginala ang aking paningin sa buong paligid. Tama nga si Bunso, kundi ako nagkakamali. Umabot na nga kami sa pusod ng gubat. Pero imposible naman na kayanin pa ng tinamaan kong baboy ramo ang makatakas ng ganun kalayo. Bunso, di ba kita mo rin na may mga sariwang dugo dun sa dinaanan natin? Oo naman kuya, bakit mo tinatanong? Sinisigurado ko lang na baka namamalikmata lang ako eh. Pero ang ipinagtataka ko lang, halos inabot na tayo ng ilang oras sa kakasunod sa sariwang dugo na nasa mga damo. Imposible namang kayanin pa ng baboy damo yun nang ganito kalayo, di ba? Tama ka nga kuya. Pero kaninong dugo ang sinundan natin kanina? Kundi naman sa tinamaan mong baboy damo. At saka sino ang gagawa nun? Huwag kang palata, Bunso. Sumunod ka lang sa akin. At huwag kang lalayo, ha? Ianda mo ang itak mo. Dahil panigurado akong may nagmamasid sa atin at nasa paligid lang siya. Kuya, huwag mo akong takutin. Alam mo namang matatakutin ako, di ba? Hindi ako nagbibiro, Bunso. Sige na. Tundin mo na lang ang mga sinabi ko sa'yo. At bumalik na kagad tayo sa dinaanan natin. Sige kuya, huwag mo akong iiwan ha. Natatakot na ako eh. Bilisan mo na, Bunso, sumunod ka na kagad sa akin. At huwag na huwag kang lalayo sa tabi ko. Kagad naman naming binaybay ang daan pabalik sa dinaanan namin. Akala ko, madali lang ang pagbaybay. Pero laking gulat namin dahil wala na ang mga bakas ng sariwang dugo. Sa puntong yun, ay nakaramdam na rin ako ng takot at kaba. Alam kong pinaglalaruan kami ng kung anong nilalang. Nilingon ko si Elmo at bakas sa kanya ang matinding takot dahil namumutla na ito dala siguro ng matinding takot. Hindi ako dapat mawalan ng lakas ng loob, lalo pat pananagutan ko kung meron mang masamang mangyayari sa kanya. Kuya, malapit na ba tayo? Mukhang kanina pa tayo naglalakad ah. Hindi ko alam, Bunso eh. Lalo pat bigla na lamang nawala ang mga bakas ng dugo na sinundan natin kanina. Natatakot na ako kuya. Gusto ko nang umuwi. Andito ako, Bunso. Hindi kita pababayaan. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang loob mo para makauwi tayo ng maayos. Nagpatuloy na nga kami sa aming paglalakad. Kahit na walang eksaktong direksyon ang aming nilalakaran. Ang mahalaga ng mga sandaling yon ay makalabas kami sa bundok at makauwi na sa aming tirahan. Ilang oras pa kami sa paglalakad hanggang sa di kalayuan ay may iilang kubo kaming natanaw. Kaya muli kaming nabuhay ng loob na makakauwi na kami at makakahingi ng tulong sa mga nakatira doon. Sa wakas, kuya, may mahihinga na tayo ng tulong. Tama ka, Bunso. Paniguradong alam nila kung paano makakalabas sa bundok na to. Pababa sa atin. Tara kuya, lapitan na natin nang makahingi na tayo ng tulong. Tsaka gusto ko rin makiinom ng tubig. Tuyong-tuyo na lalamunan ko sa sobrang uaw eh. Ganun din ako, Bunso. Halika na. Bilisan na natin. Kahit napagod at nanghihina na kami ni Elmo, ay pilit pa rin naming tinungo ang mga kubo upang makahingi ng tulong. Tao po! May tao po ba dito? Lakasan mo pa kuya, baka hindi nila naririnig. Medyo nangihina na rin kasi ako, Bunso eh. Halika, sabay tayong tumawag para marinig nila kagad. Sabay naming tinawag ang mga tao na nakatira sa mga kubo na yon. Akala namin ay mabibigo kami hanggang sa ilang minuto pa ay may matandang babae na lumabas. Napahanga ako dahil sa tingin ko kahit labis na ang katandaan ay malakas pa rin ito. Sa katunayan ay nakakaya pa nitong maglakad kahit na walang tungkod na ginagamit. Medyo nakakatakot nga lang ang itsura nito dahil bukod sa kulukulubot nitong muka ay nangingitim rin ang buo nitong ngipin habang nakangisi sa aming harapan. Ano ang sa atin, mga iho? Ano ba'y paglilingkod ko sa inyo?
Naku po manhin po Lola sa paggambala po namin. Subalit ang totoo po ay naliligaw po kami. Baka pwede po kaming makahingi ng tulong po sa inyo kung paano po makakalabas po sa bundok na to. Pauwi po sa kapatagan. Siya nga po, Lola. Kung mamarapatin din po ninyo at hindi naman po kalabisan, baka maaari din pong makainom din po kami ng tubig. Ay wala problema mga iho. Sandali lamang. At ikukuha ko muna kayo ng maiinom. Halika kayo. Pumasok muna kayo sa aking mumunting kubo. Maraming salamat po Lola. Sumunod naman kami at sa pagpasok sa loob ng kubo ng matanda, hindi namin napigilan ni Elmo ang masuka dahil sobrang nakakasulasok ang baho sa loob ng bahay ng matanda. Daig pa nito ang pinaghalong amoy ng nabubulok na karne at dumi ng tao. Kuya, sobrang baho naman ng bahay ng matanda. Talagang nakakasulasok ang amoy. Huwag kang maingay bunso, baka mamaya marinig pa tayo ng matanda. Sige na nga kuya, titiisan ko na lang muna ang baho. Basta ang malaga ay makainom na muna tayo at matulungan na makauwi sa atin. Tama ka bunso. Nag-aalala na rin ako dahil hapon na. Siguradong hinahanap na tayo ni nanay at tatay. Oo nga kuya. Kung alam ko lang na magkakaganito tayo, sana di na lang kita niyayang mamundok eh. Pasensya ka na kuya ha. Kasalanan ko ba ang nangyari sa atin ngayon? Huy, ano ka ba? Huwag mong sisihin ang sarili mo. Kasalanan ko rin naman eh. Kung di sana natin sinundan yung baboy damo, edi sana hindi tayo naligaw. Habang nag-uusap kami ni Elmo, ay bumalik na ang matanda at may dala na itong 2 basong tubig. At kagad naman itong iniabot sa amin upang aming mainom. Masaya naman itong nakangiti sa amin. Kaya hindi namin to pinag-isipan ng masama. Naku, maraming salamat po Lola. Walang problema mga iho. Siya nga pala. Saan ba kayo lang galing at napadpad kayo sa aking munting kubo? Nangaso po kami Lola ng mga ligaw na hayop. Ligaw na hayop? Opo Lola, may tinamaan nga po ang Kuya Arnold ko na baboy damo kaso nakatakas po eh. Tapos nang sinundan po namin ng bakas nito, ayun, naligaw po kami hanggang sa mapadpad po kami dito sa inyo. Tama po Lola. Akala po namin hindi na kami makakahanap ng tutulong sa amin. Pero mabuti na lang talaga at nakita namin tong kubo nyo. Siya nga po pala Lola. Kayo lang po bang mag-isang nakatira dito? Hindi ako nag-iisa dito mga iho. Kita nyo naman ay may 6 pang mga kubo sa bandang unahan. Totoo nga kuya, tignan mo. Oh. Bukod tanging kubo lang ni Lola ang nakabukod sa 6. Ang galing ah. Lola, tanong lang po. Bakit bukod po sa inyo Lola? Wala na kaming nakitang ibang tao ngayon. Asan po pala sila? Kung hindi po kayo nag-iisang naninirahan dito. Kuya ba? Umalis sila. Kasama ng iba pa naming mga kasabahan para maghanap ng makakain. Kuya po? May kuya pa po kayo Lola? Hala, ilang taon na po pala kayo? Bunso, ano ka ba? Huwag kang masyadong mausisa, baka makulitan sa'yo si Lola eh. Tapos, hindi niya na tayo tulungan. Sige na nga, pasensya na po kayo Lola ah. At napasarap po ako sa pagtatanong. Okay lang yun, iho. Sige, magpahinga na muna kayo at pagdating nila kuya, ihahatid na namin kayo papauwi. Salamat po Lola. Sige po, iidlip po muna kami habang naghihintay po. Mukhang inaantok pa po kasi ako eh. Siguro sa sobrang pagod po kanina dahil sa paglalakad. Nakangiti namang sumang-ayon si Lola Leonor sa sinabi ni Elmo. Kung kaya, naging panatag din ang aming loob na walang masamang mangyayari. Subalit, hindi namin akalain na ang lahat pala ay purong pagpapanggap lamang ng matanda. Ilang minuto lamang at agad namang nakatulog si Elmo sa upuan. Inisip ko na lamang na siguro
Dala lamang yon ng matinding pagod buhat sa aming paglalakad kanina. Subalit, may kakaiba akong naramdaman na tila umiikot ang aking buong paligid at pilit na napapapikit ang aking mga mata dahil sa matinding antok. Subalit pinaglalabanan ko yun habang nakapikit ang mga mata ko. Ramdam kong hindi pangkaraniwan ang mga nangyayari. Hinala ko may nilagay ang matanda sa aming ininom kanina at hindi nga ako nagkamali dahil maya-maya pa ay narinig ko ang matanda na may kausap sa labas ng bahay. Kabas, mabuti naman at nakabalik na kayo. Napatulog ko sa ang mga bisita. Mabuti naman kung ganun. Medyo natagal lang kami. Pero sinigurado muna namin na hindi kami nasundan ng mga kaaway. Mahirap na at baka naamoy na naman ng mga antingero at albularyo ang ating tinitirahan. Ano ba ang gagawin natin sa dalawa? Lalaslasan ko na ba ng pulso? O gusto mong itali ko na muna? Hayaan mo na muna sila habang natutulog. Magpakulo na muna tayo ng tubig dun sa malaking kawa bago natin sila patayin. Sige, mahal kong kapatid. Natutuwa ako dahil makakatikim na naman ako ng sariwang karne ng tao. Huwag kang mag-alala, kapatid. Dahil ikaw ang nagpatulog sa mga biktima, ibibigay ko sa iyo ang puso ng isa sa mga yon. Mainam kong gayong kapatid. Sige, sasabihan ko ng iba nating alagad upang magpakulo na ng tubig at hindi na ako makapag-antay na matikman ang sariwang puso ng ating biktima. Habang pinakikinggan ko ang usapan ng dalawa, ay nalaman ko na nasa pugad pala kami ng mga aswang at paniguradong kami ang biktimang tinutukoy nila. Halos nanginginig ang buo kong katawan sa aking natuklasan, kasabay ng malapot at malamig kong pawis sa buo kong katawan. Dali-dali kong ginising si Elmo. Alam ko na ilang minuto na lamang at magiging pagkain na kami ng mga aswang, kaya kailangan naming makatakas kagad. Bunso, gising! Gumising ka na! Kapag di ka nagising, panigurado magiging pagkain tayo ng mga aswang! Sunod-sunod kong tawag sa aking kapatid. Subalit kahit niyuyugyug ko na ang buo niyang katawan at kurutin siya, ay hindi pa rin siya magising-gising. Sobrang malakas ang pampatulog na inilagay ng matanda sa aming inumin. Mabuti na lamang at kakaunti lang ang nainom ko, kaya di gaanong tumalab dahil kung nagkataon, pareho kami na nakainom. Tiyak na magiging hapunan kami ng mga aswang. Wala na akong ibang paraan kundi ang buhati ng aking kapatid upang kami ay makatakas. Ito ang tamang pagkakataon habang walang nakabantay sa amin dahil parehong abala ang mga aswang at naging pabaya dahil inakala nila na pareho kaming tulog ni Elmo. Mabilis kong binuhat si Elmo at kahit hirap ay patakbo kong tumakas sa kuta ng mga aswang. Akala ko ay ligtas na kami, pero di pa man ako nakakalayo ay nakita na kami ng mga ito. Mga tanga! Habulin niyo ang dalawa! Asan si Leonor? Leonor, asan ka? Ano ba itong ginawa mo? Paumanhin, kapatid. Hindi ko inakala na may isa pa palang gising sa kanila. Bakit di mo sinigurado? Akala ko ba walang bulilyaso? Pasensya na. Hindi ko inaakalang mangyayari ito. Dahil sa pagiging pabaya mo, tumulong ka sa pagtugi sa mga biktima ngayon din. Kayo, magsikalat kayo. Dakpin ang mga tumakas at huwag na huwag kayong babalik na hindi niyo dala ang mga biktima. Rinig na rinig ko ang utos ng kanilang supremo. Kahit hinihingal ako sa pananakbo habang buhat ko si Elmo, ay pilit ko pa rin kinakaya dahil sa oras na maabutan kami ng mga aswang, paniguradong katapusan na namin. Mga kasama, ayun ang dalawa. Bilisan nyo at habulin natin.
Elmo, gumising ka na! Parang awa mo na maabutan nila tayo! Di ko na kayang buhating ka! Gumising ka na! Natanaw ko na malapit na sila sa amin. Wala na kayong tatakbuhan pa. Kaya't mas mainam na tanggapin ko na lamang na dito na kayo mamamatay. Demonyo kang matanda ka! Isa ka palang salot! Salot na akong salot, pero wala akong pakialam dahil ang mahalaga ay maging pagkain namin kayo! Ba't mo kami magiging pagkain? Dadaan muna kayo sa ibabaw ng aking bangkay! Mga demonyo kayo! Elmo, gumising ka na, bilisan mo! Hindi kita mamabantayan habang nakikipaglaban ako sa mga to! Kaya pakiusap, gumising ka na! Malakas kong sigaw sa aking kapatid. Sabay yugyug at sampal sa kanya para lamang magising siya habang tumatakbo kami. Ngunit bigo pa rin akong gisingin siya. Maya-maya pa ay nakita ko ng papalusong ang ibang aswang sa kinaroroonan namin. Kaya mabilis kong binuhat ang aking kapatid na si Elmo at buong higpit na hinawakan ng aking pana upang panain ang mga aswang na papalusong sa amin. Sige, lumusog kayo! Hindi ako natatakot sa inyo, mga kampo ni Satanas! Ang tapang mo naman, bata. Sige, mga kasama. Lusubin ang mayabang na yan. Sa utos ng matandang babae, ay agara naman umatake ang mga aswang. Subalit, bago pa man makarating sa akin, ay buong tapang kong inasinta ng aking palaso ang mga aswang na siyang dahilan upang mapatay ko ang ibang mga aswang. Akala ko ay makakaya ko, pero bigla akong naubusan ng bala at ang tangi kong magagawa ay ang makipaglaban ng malapitan gamit ang aking talibong. Sige, lumapit kayo! Kung kaya niyo akong patayin, hindi ako natatakot sa inyo! Ganyan ka, bata. Magpanggap ka matapang. Tignan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Elmo, sige na, gumising ka na! Elmo! Huwag ka nang mag-aksaya pa ng panahon. Kahit na anong gawin mo, hindi mo na yan magigising. Pasalamat ka na lang at kahit papano, hindi ka na tulad sa kapatid mo. Pero sayang, dahil pareho pa rin naman kayo ng kapalaran, ang maging pagkain namin. Sa isang iglap ay muling sumugod ang mga aswang sa kinaroroonan namin. Buong tapang naman akong nakipaglaban dahil sa nais kong tuparin ang aking pangako sa mga magulang ni Elmo na poprotektahan ko siya kahit buhay ko pa ang maging kapalit. Sa puntong yun ay nahirapan na rin akong makipaglaban at patamaan ang mga aswang dahil sa pambihira nilang liksi at bilis hanggang sa... Nalintikan na! Tinamaan ako ng mahabang kuko! Ano, bata? Masakit ba? Sige, mga kasama. Sabay-sabay niyong lusubin. Wala na yan laban sa atin! Elmo! Elmo, gumising ka na! Yun ang mangiyak-ngiyak kong sambit habang tinitiis ang sakit dahil sa mga malalalim kong mga sugat buwat sa mga aswang. Maging si Elmo ay nagtamo na rin ng malalim na pinsala dahil nasa likuran ko lamang siya. Akala ko katapusan na naming dalawa at napapikit na lamang ako habang tinatanggap sa aking sarili na talo na kami at yun na ang aming katapusan. Ngunit sa hindi inaasahan ay may isang matandang lalaki ang biglang lumabas mula sa kawalan at walang pag-aatubiling nakipaglaban sa mga aswang. Pagmulat ko ng aking mga mata ay kitang-kita ko kung gaano kahusay ang matandang ito sa pakikipaglaban. Karamihan sa mga aswang ay walang nagawa kundi ang mapaatras na lamang. Sa wakas, nailigtas kami ng misteryosong matandang yon. Nagpakilala naman ito sa akin at sinabi nito na isa siya sa mga naging nakasama ni tatay. Isa itong antingero na manunugis
ng mga aswang. Pagkatapos niyang magpakilala sa akin, ay tinulungan kami na maihatid ng ligtas sa aming tirahan. Simula noon, ay naging malapit na ako sa matandang yun at siya ang naging maestro ko. Huminto ako sa aking pag-aaral at tinahak ang landas ng pagiging antingero. Tulad sa aking ama, ay nagkaroon din kami ng hindi pagkakaintindihan ng ninong Ernesto ko. Subalit wala na rin siyang nagawa dahil tulad ng aking ama, ay buo na ang aking pasya na maging isang dalubhasang antingero. Sa tulong ng matandang antingero at gamit ni tatay na nakita ko, yun nga ay ang laman ng maliit na kahon ay mas lumawak pa ang aking kaalaman. Naging biyasa ako sa mga orasyon at mga pakikipaglabang pisikal at espiritual. Ibinaon ko rin sa aking braso ang ngipin ng kalabaw na pagmamay-ari ng yumao kong ama at ang gamit kong talibong ay punong-puno ng mga dasal, kaya walang kahirap-hirap kung napapatay ang mga aswang na aming nasasagupa. Sa paglipas ng panahon ay isa na akong manunugis ng mga aswang. Naging isa ako sa pinaka-iniilagan at kinatatakutan ng mga kampon ng dilim. Lahat ng aswang na makikita ko ay walang awa kong pinapatay at tinatagpas ang mga ulo. Matanda, bata, o kahit nagdadalang tao pa, basta aswang. Hindi ko pinakikitaan ng awa. Dahil sa aking ginawa, ay nagtago at lumayas ang mga aswang sa aming lugar. At nang mapansin ko na tahimik na at wala nang naghahasik ng lagim sa amin, ay napagpasyan kong bumalik na sa poder ng aking ninong Ernesto. Tinanggap naman ako nito sa isang kondisyon na ibaon ang aking pagiging antingero at mamuhay ng simple katulad nila. Ngayong bumalik ka na, anong plano mo? Nais mo bang ipagpatuloy ang iyong pag-aaral? Di na po siguro nung masyado na akong matanda. Isa pa, malapit nang matapos ang sekundarya si Bunso eh. Siguro sasamahan ko na lang kayo sa mga gawain, lalong-lalo na sa pagsasaka. Sige, kung yan ang nais mo, susuportahan ko ang desisyon mo. Basta ang pinangako mo sa akin tungkol sa pagiging antingero mo ay tutuparin mo. Opo nung, makakaasa po kayo. Namuhay ako ng tahimik at payapa at tulad ng aking pangako ay kinalimutan ko na ang pagiging antingero at sinunod ang nais ng ninong ko dahil sa tingin ko naman ay para sa aking ikabubuti. Subalit lumipas lamang ang ilang taon ay muling bumalik sa aming baryo ang mga aswang. Inakala kasi nila na wala na ako dahil sa matagal kong pananahimik at muli na naman silang maghahasik ng gulo at nananalasa ng mga tao. Sa una ay ipinagkibit balikat ko na muna dahil iniisip ko ang pangako ko sa ninong Ernesto ko. Subalit sa bawat paglipas ng mga araw ay tila ba nabibingi ako sa bawat iyak at hinagpis ng mga pamilyang nawawalan ng mahal sa buhay dahil sa mga kampon ng kadiliman. Isang araw ay muling nagpakita ang matandang antingero, ang aking maestro, upang hikayatin ako na sumama upang ubusin at palayasin uli ang mga aswang na nananalasa sa aming baryo. Alam kong masasaktan ang damdamin ng aking guro sa aking pagtanggi, ngunit alam kong alam niya at nauunawaan niya ang aking panig. Nais ko lang talagang tuparin ang aking pangako sa aking ninong Ernesto. Alam ko namang para sa ikabubuti ko ang lahat ng kanyang ginagawa. Ayokong muling masaktan sila dahil malaki ang aking utang na loob sa kanilang pamilya. Itinuring nila akong kadugo at tunay na pamilya, kaya't nararapat lamang na tuparin ko ang aking mga pangako sa kanila. Akala ko, lilipas din ang lahat. Akala ko, mauubos
at matataboy ng kapwa ko antingero ang mga salot sa aming baryo. Ngunit kabaligtaran ang mga nangyari. Lalo na ng isang araw, may balitang nagpayanig sa akin, maging sa aking paninindigan. Kuya, nabalitaan mo na ba ang usap-usapan kanina sa labas ng baryo? Ha? Anong balita? Aswang na naman ba? At may nabiktima? Oo kuya. Pero ang nakakagimbal, hindi basta-basta ang ginawa nilang pagpatay. Kawawa raw ang biktima dahil natagpuan itong wala ng mga lamang loob at nawawala na din ang ulo nito. Talagang wala nang kinatatakutan ng mga demonyong yan ha. Tama ka kuya, lalo pa ngayon dahil ayon sa bali-balita, matandang antingero daw ang pinaslang ng mga aswang. Ano ka mo? Tama ba narinig ko? Matandang antingero baka mo ang biktima ng mga aswang? Oo kuya, nakita ang katawan ng antingero sa paanan ng bundok. Doon kung saan tayo tumungo dati upang mangaso. Di kaya mga gabo ng aswang ang nakalaban ng matandang antingero? Posible kuya, dahil alam mo naman na teritoryo ng mga aswang na yun ang kabundukang yun. Sige bunso, pupuntahan ko ang sinasabi mong lugar. Naku kuya, wag na. Baka malaman pa ni tatay at magalit sa atin yun. Huwag mong sabihin na pupunta ako doon. Basta gawa mo ng paraan para hindi nila malaman na nagtungo ako doon. Hindi ko na nga pinakinggan pa ang sinasabi ni Elmo. Sa ngayon, ang mahalaga ay ang makapunta ko sa sinasabi niyang lugar na pinangyarihan. Malakas ang kutob ko na ang maestro ko ang sinasabi niyang matandang antingero. Habang nasa daan ako ay hindi ko maiwasan ang mapatikom ng kamao. Huwag lang talagang maging totoo ang aking kutob. Dahil kung ang maestro ko ang napaslang ng mga aswang, ako mismo ang uubos sa lahi ng mga yon at wala akong ititira. Ilang oras pa ang nakalipas at narating ko na nga ang lugar na pinangyarihan. Pakiramdam ko ay binuhusan ako ng malamig na tubig sa aking nasaksihan. Hindi nga ako nagkamali ng kutob. Ang aking maestro ang napaslang ng mga gabo ng aswang. Muli na namang nanumbalik sa akin ang pagkamatay ng aking mga magulang sa parehong kamay ng mga tampalasang gabunan. Sa sobrang galit ko ay halos magdugo na ang aking kamay dahil sa malakas kong pagkuyom ng aking mga palad. Kaagad akong umuwi ng aming bahay. Hindi upang magpahinga, kundi hukayin muli ang mahalaga kong gamit na aking ibinaon dahil sa aking mga pangako. Alam kong magagalit na naman sa akin ang ninong Ernesto ko. Subalit sa mga oras na yon ay buo na ang aking desisyon na pagbabayarin ko ang mga aswang, lalo na ang lahing gabunan, sa kanilang paulit-ulit na pananalasa sa mga tao, lalo na sa aking mga mahal sa buhay. Habang abala ako sa pagbubungkal ng lupa sa bandang likuran sa ilalim ng puno ng mangga, ay hindi ko napansin ang kanina pa palang nakatingin na si Elmo at nagulat na lamang ako nang magsalita ito at lumapit sa akin. Kuya, alam ko na hindi kita dapat pangunahan sa mga binabalak mo. Pero talaga bang sigurado ka na sa desisyon mo? Anong ibig mo sabihin, bunso? Sila ninong at nanay mo ba? Ang iniisip mo na baka magalit sa akin? Hindi sila kuya, kundi ikaw mismo. Nais ko lang sabihin sa iyo kuya kung bakit nais mong balikan ng walang kasiguraduhang buhay bilang antingero. Kayong tahimik at payapa na ang buhay natin ngayon. Nauunawaan ko ang ibig mong sabihin sa akin, bunso. Pero kung nauunawaan mo kuya ang sinasabi ko, bakit may pero? Di ka ba masaya? Kapiling kami nila nanay at tatay. Di ba tahimik at payapang buhay ang ninanais mo? Bakit kailangan mo bang piliin muli ang landas ng pagiging antingero? Gayong mapapahamak ka lang at maraming mga posibleng kaaway. ang totoo, naliwanagan ako, bunso, sa mga nangyayari sa ating paligid. Ayoko nang maging makasarili at makontento na lamang
na isa-isang pinapatay ng mga aswang ang mga mahal ko sa buhay. Ang totoo, bunso, maestro ko ang pinaslang ng gabo ng aswang na sinabi mo sa akin. Hindi ko kayang manahimik na lamang dahil inuusig ako ng aking konsensya. Kung yan ang desisyon mo, kuya, susuportahan na lang kita. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahalang magpaintindi kina nanay at tatay. Huwag mo nang sabihin, bunso. Gusto kong walang makakaalam sa aking mga hakbang maliban sa'yo. Kikilos ako nang hindi nila nalalaman. At nakatago ako sa anino. Naunawaan naman ni Elmo ang nais ko at mga pinaplano ko. Kaya nagkasundo kami na walang makakaalam maliban sa aming dalawa. Nang makuha ko nga ang aking mga gamit na ibinaon ko, ay kagad ko tong dinala sa aking silid upang maalalayan ng pagkaing dasal at mapagana muli. Nang matapos na ako sa aking mga ritual at bakod sa katawan ay walang pag-aaksaya ng oras, ay mabilisan kong hinasa ang aking talibong. Inihanda ko rin ang aking pana dahil mamaya sa paglubog ng araw ay muli akong mangangaso. Hindi sa bundok, kundi sa baryo na mag-isa. Hindi mga ligaw na hayop, kundi mga mapaminsalang mga aswang. Kinagabihan nga ay tahimik akong naglibot sa buong paligid ng aming baryo. At tama nga ako dahil may 2 mga aswang na gabunan ang nambibiktima. Walang ano-ano ay bigla kong inasinta ang isa sa dibdib at nang tamaan ito ay kagad rin namang namatay. Nang makita ng kasama nito na patay na ang kasama niya, ay walang pagdadalawang isip na sumugod ito sa kinaroroonan ko. Subalit sinalubong ko rin ito at hinataw ng hawak kong talibong. Napasigaw ang aswang sa matinding sakit at pilit na gumagapang papalayo. Hindi ko na binigyan pa ng pagkakataon at inundayan ko ito ng mga suntok. Halos mabali naman ang tadyang ng aswang. Hindi pa ako nakontento at walang pagdadalawang isip na binasag ko ang bungo nito. Dahil sa aking ginawa ay agara namang nawalan ng buhay ang aswang. Nagpatuloy ako sa pag-iikot sa baryo at nang maramdaman kong wala ng mga aswang ang umaaligid, ay pinagpasyahan kong umuwi na. Kinaumagahan ay parang wala lang nangyari. Nagpanggap akong normal lang ang lahat, kung kaya hindi ako pinag-isipan nila Ninong. Habang abala kami sa pagsasaka, ay nabanggit ni Ninong ang tungkol sa pambibiktima ng aswang sa matandang antingero. Arnold, alam mo na ba ang bali-balita patungkol sa pagpaslang sa matandang antingero? Oo, Ninong. Kawawa nga raw po matanda eh. Dahil wakwak ang tiyan nito at wala na raw ang mga laman loob tapos nawawala din ang ulo. Talaga namang mapaminsala ang mga aswang na yan. Wala nang kinatatakutan. Kahit antingero, hindi sinasanto. Kaya nga po, Ninong. Talagang matatapang ang mga demonyong yun. Kaya tama lang na nakinig ka sa akin. Dahil kung nagmatigas ka, malamang isa ka na rin sa posibleng mapatay na mga aswang na yun. Di bali nang sila ang mapatayan. Ang mahalaga buhay tayo at namumuhay ng tahimik at payapa. Pero Ninong, nakakaawa din talaga ang karumal-dumal na sinapit na matandang antingero. Tingin sa atin ng mga aswang ay mga pagkain lang na pwede nilang kainin anumang oras na naisin nila. Mga alagad ng kadiliman sila. Kaya may takam sa karne ng tao at dugo. Ang mahalaga sa ngayon, ligtas tayo at tahimik ang ating buhay. Lalo pat kagabi lamang daw ay may mamamaslang ng aswang at 2 sa mga gabunang aswang ang napatay nito. Mabuti naman po, Nong. At may nagpoprotekta na po sa atin sa kamay ng mga aswang. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Hindi mo kailangan maging antingero upang maging bayani. Dahil may ibang gagawa nun para sa iyo. Ang mahalaga, ligtas tayo at malayo sa gulo. Tumango naman ako bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Nino. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ako ang misteryosong tao na yon na pumaslang sa 2 aswang gabunan. Simula noon ay gabi-gabi na akong lumalabas ng bahay
upang manugis ng mga aswang. Dahil sa aking ginawa ay nagkaroon ng takot ang mga aswang at nabawasan ang pananalasa nito sa aming baryo. Alam kong nasa paligid lamang sila at natitiyak kong sa kalapit baryo namin sila nang bibiktima. Kaya napagpasyahan kong tugisin ang mga aswang sa kalapit baryo upang malipol ko at maibalik ang katahimikan at kapayapaan. Pinaalam ko kay Elmo ang aking mga binabalak at ang plano kong paghahanap ng mapagtatrabahuan sa ibang baryo. Bunso, alam kong sa mga kalapit na baryo namiminsala ang mga aswang. Kaya pupunta ako ron upang tugisin ko sila. Pero kuya, baka makilala ka nila. At isa pa, saan ka titira doon? Paano ang pagkain mo? Mamamasukan ako dun. Kakausapin ko sila, Ninong, na gusto kong subukan makipagsapalaran at hanapin ang aking swerte sa ibang baryo para payagan ako. Di ka ba masyadong tagilid sa mga binabalak mo, kuya? Mag-isa ka lang sa pagtugis sa mga aswang. Gusto mo ba sumama ako sa'yo para naman may kasama ka? Huwag na, dumito ka nilang bunso. Alagaan mo sila, Ninong, habang wala ako. Huwag kang mag-alala. Babalik din naman ako pagkalipas ng mga ilang buwan. Kuya, bakit di mo nalang hanapin ang kuta nila sa bundok na pinuntahan natin? Tsaka kung naroroon pa rin ang mga gabunang aswang na yun. Ginawa ko na yan, bunso. Matapos ko mapaslang ang 2 gabunan na naminsala sa ating baryo. Siguro, alam nilang sasalakay ako sa kuta nila. Kaya inunahan akong takasan. Pero ngayon, dapat ko na silang mahanap upang matapos na ang pambibiktima nila dito sa lugar natin. Sige kuya, alam kong pinag-isipan mo ng ilang beses ang plano mo bago ka nagpasyang gawin to. Huwag kang mag-alala sa akin, bunso. Kaya kong sarili ko. Basta habang wala ko, ikaw na muna ang bahala sa kanila, ha? Kinahapunan, habang kumakain kami, ay doon ko na kinausap sila Ninong. Sinabi ko na nais kong mamasukan sa kalapit na baryo upang doon hanapin ang swerte ko. Agad namang pumayag sila sa mga plano ko dahil ayon sa kanila, para naman daw yun sa aking sarili at aking hinaharap. Ang buong akala nila ay pinaghahandaan ko na ang nalalapit kong pag-aasawa. Pero ang hindi nila alam, pagtugis ng mga aswang ang aking pakay, kung kaya ninais kong makipagsapalaran sa kalapit na baryo. 2 araw pa ang lumipas at nagpaalam na nga ako sa mga umampon sa akin. Nangako naman ako na babalik kagad pagkalipas ng ilang buwan upang bumisita. Habang papalayo na ako sa aming tinitirahan, ay dumaan ako sa mga kakahuyan kung saan bibihira ang mga taong napapadaan. Nagbabaka sakali ako na mahahanap ko rin ang bagong pinagkukutaan ng mga aswang gabunan. Sa ilang araw ko pang paglalakad at paggalugad sa mga masusukal na kakahuyan, ay bigo pa rin ako na mahanap ang kuta ng mga gabunan. Kung kaya, napagpasyahan ko na sa pangatlong baryo kung saan ilang milya na lamang ang layo ng kabayanan, ay naghanap na ako ng mapapasukan. Swerte naman dahil kagad akong natanggap bilang isang kargador. Maliit lang ang sahod, pero libre naman ang lahat. Tirahan at pagkain. Masaya naman ako dahil umaayon ang lahat sa mga plano ko. At sigurado ko na may mga aswang na naninirahan sa baryong yun dahil na rin sa bigat ng presensya sa paligid. Pinalipas ko muna ang ilang araw bago ko isinagawa ang pagtugis sa mga aswang upang hindi ako mapaghinalaan. Tama nga ang pagmamatsyag ko. May mga aswang na naninirahan dito. Nang maihanda ko na ang lahat, ay sinimulan ko na ang panunugis ng mga aswang. Halos gabi-gabi akong lumalabas ng bahay para lamang mamaslang ng mga aswang. Dahil sa aking ginawa, ay naging matunog kagad ang balita patungkol sa misteryosong lalaki na manunugis ng mga aswang.
Marami ang natakot at lumayas na aswang sa baryong yon, kung kaya muling nagkaroon ng kapayapaan sa baryo. Isang araw ay binisita ko ni Elmo at Ninong sa baryo kung saan ako nagtatrabaho. Ayon sa kanila, na naging matunog ang usap-usapang patayan, kung kaya napagpasyahan na nilang puntahan ako upang alamin ang aking kalagayan. Pasensya na kuya, hindi ko na napigilan si tatay eh. Talagang nag-aalala sa kalagayan mo kaya hinanap ka namin. Pero buti na lang, may kakilala si tatay na taga dito at sinabi niya na dito ka raw sa baryong to nakatira. Mabuti naman at nakadalaw kayo sa akin. Usap-usapan sa baryo natin ang mga patayan dito sa baryo pinagtatrabahuan mo. Mas mainam siguro na sumama ka na sa amin pa uwi. Ninong naman, di pa nga ako nagtatagal sa baryong to. Gusto mo na kagad akong pauwiin. Umuwi ka na. Hindi kasi mapakali ang ninang mo sa pag-aalala sa kalagayan mo eh. Tignan mo nga't nangangayayat ka na. Yan din ang dahilan kung bakit ka namin hinanap ni Elmo. Para pakiusapan kang umuwi na lang sa atin. Dahil sa mga sinabi ng ninong ko, ay hindi na nga ako nagmatigas pa. Alam kong kalagayan lang din naman ni Ninang ang iniisip nila, kaya pumayag na rin ako bago pa lumala ang lahat. Isa pa, tapos na din naman ang pagtugis ko sa mga aswang sa baryong yon, kaya wala nang dahilan upang magtagal pa ako doon. Inabot din kami ng 10:00 ng gabi bago namin narating ang aming bahay. Sa ilang linggo kong pagkawala sa baryong yon, ay nakaramdam kagad ako ng mabibigat na presensya. Ramdam ko na nagsibalikan na naman ang mga aswang sa baryo namin. Mabuti na lamang at sumama ako kila Elmo na bumalik sa aming baryo. Bunso, may mga kakaiba bang nangyayari dito sa atin? Wala naman kuya, maliban sa gabi-gabing alulong ng mga aso. Tama nga ang kutob ko. Nagsibalikan na naman ang mga aswang dito sa ating baryo. Talaga kuya? Mabuti at sumama ka sa amin ni tatay pa uwi. Matagal na bang umaalulong ang mga aso sa gabi? Siguro kuya mga 3 araw na. Bakit po? Kung tama ang hinala ko, kakatayo lang uli ng bagong kuta ng mga aswang dito sa atin. Naku, ibig sabihin, mambibiktima na naman sila ng mga tao dito. Huwag ka mag-alala, bunso. Tutugisin ko sila at uubusin. Habang nasa kasarapan ako ng aking pagtulog, ay bigla na lamang akong naalimpungatan dahil sa mga alulong ng mga aso. Alam kong may mga aswang na gumagala upang maghanap ng mabibiktima. Kaya mabilis akong bumangon at kinuha ang aking talibong. At agad na pumunta kung saan nagkakagulo ang mga aso. Pagdating ko sa lugar ay may nakita akong 4 na aswang na abala sa paghahanap ng mabibiktima. Kaya mabilis akong umatake sa kanila. Mga tampalasan kayo! Ito ang para sa inyo! Sino ka? Ano mong magpakita sa amin? Malas nyo lang dahil nagbalik na ako sa baryong to para ubusin kayong lahat. Ganun ba? Tanggapin mo ang katapusan mo! Sabay na umatake ang mga aswang sa akin. Kaliwat kanang atake ang aking ginawa, ngunit sadyang maliliksi at malalakas ang mga aswang na nakalaban ko ngayon. Hirap akong maundayan sila ng saksak dahil sa sobrang bilis. Ang iyabang mo, pero wala ka naman sinabis ang kinliksi namin. Hindi mo nga kami matamaan ng iyong pag-atake. Huwag kang magmadali dahil nagpapainit pa lamang ako sa ating laban. Sige, gusto mo pala na madaling pagkatalo ha? Kaya ibibigay ko ang nais nyo. Puro ka lamang yabang. Sige mga kasama, sabay nating atakihin ang hambog na yan. Mabilis na lumusob sa kinaroroonan ko ang mga aswang. Ngunit ng mga sandaling yon ay nag-usal na ako ng mga orasyon at hinipan ko ang hawak kong talibong at walang pagdadalawang isip na iwinasiwas ko ito sa aswang na papalapit sa akin. Halos matulala
ang matandang aswang na pinuno nila dahil walang kahirap-hirap na tinablan at nahati ang katawan ng isa nilang kasamahan nang matamaan ito ng aking talibong. Paano nangyari yon? Paano naging mas matalas ang hawak mo, talibong? Nagulat ka ba? Nararamdaman mo na rin ba ang iyong katapusan? Hindi mo kami masisindak sa hawak mo sa data. Muling umatake ang mga aswang. Subalit, sinalubong ko rin sila ng pag-atake. Tinamaan ko ang tagiliran ng matandang aswang, samantalang ang isa naman ay buong lakas kong binasag ang bungo ng aking kamao. Nang makita ng isa pang aswang na parehong humandusay sa lupa ang kanyang mga kasamahan, ay akmang tatakas na sana ito. Ngunit hindi ko pinahintulutan at mabilis kong tinapyas ang leeg nito. Bumulwak ang masaganang dugo nito at tuluyan ang naligo sa sarili nitong dugo habang nakaluhod at wala ng ulo. Ngunit ang ginawa ko sa aswang na yun ay nagbigay ng pagkakataon sa matandang aswang upang makatakas. Mabilis itong naglaho nang tignan ko ang kinaroroonan nito. Wala na nga akong nagawa kundi ang umuwi. Baka mahuli pa ako nila Ninong na ako ang patagong manunugis ng mga aswang. Habang nasa kasarapan ako ng aking pagtulog, ay pumasok naman sa aking silid si Elmo. Kuya, may mga aswang kagabi na napaslang. Ikaw ba may kagagawan nun? Oo bunso, kamaingay. Lumabas ako kagabi dahil nagising ako sa mga alulong ng mga aso. At tama nga ang hinala ko na may mga aswang na umaaligid sa ating baryo at naghahanap ng mabibiktima. Kuya, mabuti na lamang at nandito ka. Dahil kung nagkataon na kami lang, baka mamaya nabiktima na kami ng mga aswang. Hindi mangyayari yung bunso dahil uubusin ko sila bago pa sila makapagasik muli ng lagim dito sa atin. Nagpatuloy ang gabi-gabing panunugis ko ng mga aswang dahilan upang wala ng aswang na umaligid sa aming baryo. Inisip ko na posibleng nagtatago ang mga ito sa mga kalapit naming baryo. Kaya tulad ng dati, humanap ako ng alibay para payagan muli na maghanap ng mapagtatrabahuan sa ibang baryo. Akala ko ay masisindak at matatakot ko uli ang mga ito. Subalit ang hindi ko alam ay pumasok pala ako sa kanilang inilagay na bitag para sa akin. Habang nasa ibang baryo ako upang isagawa ang panunugis ng mga aswang, ay wala akong kaalam-alam na pinagpaplanuhan na pala ng mga ito na paslangin ang kinikilala kong bagong pamilya. Hinintay lang pala nila na lumayo ako sa pamilya ko upang isagawa ang paghihiganti sa pagkamatay ng kanilang mga kasamahan. Sino kayo? Bakit pumasok kayo sa pamamahay namin? Bakit? Hindi mo ba kami nakikilala sa aming mga wangis? Ngayon, ay pagbabayaran niyo ang pagpatay niyo sa aking kapatid at sa iba pa naming mga kasamahan. Mahal, ano ba mga pinagsasabi ng mga demonyong ito? Hindi ko rin alam, mahal. Wala naman tayong pinatay na kahit na sino eh. Anong wala? Kahit itanong niyo pa sa mabait ninyong anak dahil alam niya ang mga sinasabi ko sa inyo. Elmo anak, ang mga binibintang na mga ito sa atin. Pakawalan niyo na kami. Wala kaming kasalanan sa inyo, wala kaming pinatay. Simpleng mamamayan lang kami na nais ng isang tahimik at payapang pamumuhay. Ang sarap naman pakinggan ng mga pakiusap ninyo. Subalit huli na ang lahat. Kamatayan ang dapat na sa inyo. Elmo anak, tumakas ka na. Iyaan mo na kami ng tatay mo. Kahit anong gawin nyo, walang makakatakas sa inyo ngayon. Sige mga alagad, patayin nyo ang dalawang yan at bihagin ang kanilang anak upang ipatubos sa kanilang ampon na antingero. Huwag niyo silang patayin! Nay, tay! Mga hayop kayo! Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa mga magulang ko! Malakas na sigaw ni Elmo habang nakikita niya
kung paano pagpiestahan ng mga aswang ang kanyang mga magulang. Kinabukasan ay bumalik ako sa aming baryo at tama nga ang mga narinig kong mga bulong-bulungan tungkol sa pagkamatay ng mga umampon sa akin. Nag-usisa pa ako sa mga kababaryo ko at doon ko napag-alaman na hindi pala pinatay si Elmo. Binihag daw ito ng mga aswang kapalit ng buhay ko. Sobra ang galit ko ng mga oras na yon. Hindi ko akalain na maging ang pamilyang umampon sa akin ay mapapaslang din ng mga aswang. Kailangan kong iligtas si Elmo. Alam ko na may oras pa ako dahil sa mga susunod pang mga araw ang kabilugan ng buwan kung saan may isasagawang piging ng mga aswang. Mabilis akong umalis at naghanap sa kuta ng mga aswang. Sinuyod ko ang malalapit na baryo sa amin, subalit bigo pa rin akong mahanap ang pinagkukutaan ng mga halimaw. Akala ko ay wala ng pag-asa para mailigtas ko si Elmo. Hanggang sa pagbalik ko sa aming baryo ay napansin ko ang dalawang tao sa bukana na tila nagmamasid sa akin sa di kalayuan. Akmang lalapitan ko na sana ang dalawa para kumprontahin nang mabilis itong tumakbo at pumasok sa masukal na talahiban. Kinutuban ako na marahil mga kasamahan nito nang pumatay sa mga umampon sa akin at bumihag kay Elmo. Sinundan ko nga ang dalawa at nakita ko din ang kanilang pinagkukutaan. Walang kamalay-malay ang dalawa na nasundan ko sila at nahanap ko ang kanilang kuta. Nang makumpirma ko na yun na nga ang matagal ko nang hinahanap na kuta, ay umuwi na muna ako sa bahay. Pinagplanuhan ko ang aking gagawing paglusob sa teritoryo ng mga gabunang aswang. Umaga pa lang ay nasa paligid na ako ng teritoryo ng mga aswang at naghanda ng mga patibong. Gumawa ako ng mga pinatulis na kawayan at mga kahoy para kung sakali ay meron akong alas sa mga kaaway. Maghapon din akong nag-usal ng mga buhay na salita para maging bakod o pananggalang sa aking katawan. Nang kumalat na ang dilim sa buong paligid, ay rinig ko na ang alulong ng mga aso. Alam kong nagsimula na ang kanilang piging, kaya dahan-dahan na akong umusad patungo sa kanilang kuta. Nagimbal ako sa aking mga nasaksihan. Hindi lang pala si Elmo ang kanilang biyag dahil may 2 bata at 3 kalalakihan ang nakadipa sa kahoy na ginawang krus at saka itinali. Sa kanilang harapan ay may 2 malalaking kawa ang kumukulo. Walang ano-ano ay nagsalita ang kanilang supremo. Mga kasama, magbunyi tayo! Ito ang natatanging araw ng ating Panginoon. Masaya tayo dahil naipagiganti na natin ang pagkamatay ng ating mga kasamahan. Sige, magsaya kayo! Dahil mawawala din yung pagbubunyi ninyo pag narito na ang Kuya Arnold ko! Nakatitiyak akong papaslangin niya kayong lahat, kaya umanda kayo! Pero nasan na ang tagapagligtas mo? Nasaan na siya? Wala na, nagtago na yon. Dahil ng araw ka na namin biyag, pero walang pumupunta rito para iligtas ka. Yun ang akala mo. Maghintay ka lang at paniguradong ililigtas ako nun, kasama ng iba pang mga biyag dito. Nakakatuwa ka naman, Iyo. Gusto mo bang makita ang gagawin namin sa'yo? Sige, manood ka. Dahil pagkatapos ng mga kasamahan mo, ay ikaw ang panghuling iahanda namin sa aming Panginoon. Sige mga alagad, ilublob sa kawa ang 2 bata. Malakas ang iyak at hiyaw ng mga bata habang walang awang nilublob sa kumukulong kawa. Pagkatapos ay mabilis na binalatan at pinagpira-piraso na daig pa ang kumakatay lang ng baboy. Walang humpay din ang pagtulo ng malalapot na laway ng mga kumakatay na mga aswang na para bang sarap na sarap sa kanilang pagkatay.
Pagkatapos ay sinunod naman ang dalawa pang kalalakian at katulad din sa mga bata ang ginawa. Pinagpiestahan din ang mga ito. Tinignan ko ang kinaroroonan ni Elmo at halos nanginginig na ito dala ng matinding takot. Walang ano-ano ay hinataw ko ng itak ang dalawang aswang habang abala ang mga ito sa pagkatay sa dalawang kalalakihan. Mga hayop kayo! Mga demonyo! Sino ka? Ikaw ba ang sinasabi ng batang ito na tagapagligtas niya raw? Ni wala ka man lang kasama kahit na maliit na aso para makatulong sa pakikipaglaban sa amin. Ano naman kung mag-isa lang ako? Ang mahalaga ay kayang-kaya ko kayong ubusin. Wala kang pinagbago. Mayabang ka pa rin at puro salita. Sige, patunayan mo. Mga alagad, kunin ang hambog na yan at ialay natin sa ating Panginoon. Sa isang iglap ay nagkaroon ng paglalaban. Dahil sa taglay ko, namutya ng pangil ng kalabaw ay walang kaabog-abog na napapatay ko ang mga aswang. Lahat ng tamaan ko ay bumabagsak na walang buhay. Sa bawat tadyak at suntok ko ay bali-bali ang mga buto at tadyang ng mga aswang. Halos mayupi naman ang kanilang mga ulo sa lakas ng pagkakasuntok ko. Alam ko na hindi ko kayang pangibabawan ang liksi at bilis ng mga gabunang aswang. Lalo pat unti-unti na rin akong nauubusan ng lakas. Nang magkaroon ako ng pagkakataon, ay pinakawalan ko si Elmo at ang isa pa niyang kasama para makasama kong lumaban. Bunso, kunin mo tong buntot ng pagi. Ibigay mo naman sa kasama mo ang pana at palaso. Sabay nating uubusin ang mga aswang na to nang hindi na makapambiktima pa. Opo, kuya. Patay kong patay. Wala nang atrasan. Mga hangal, hindi kami ang mga aswang na basta nyo na lamang matatalo. Ibibigay namin sa inyo ang magandang laban na hindi nyo kailanman malilimutan hanggang sa kabilang buhay ninyo. Agad na hiniwa ng Supremo ang kanyang palad at ipinainom ang kanyang dugo sa kanyang mga alagad. Lahat ng nakatikim ng dugo ng kanilang Supremo ay agarang nagpalit ng anyo at naging dambuhalang aso. Sa isang iglap ay muling umatake ang mga gabunang aswang. Napasigaw na lamang ang isa sa kasamahan namin ni Elmo na nilundagan ng isang dambuhalang aso at sa isang saglit ay pinagpira-piraso ang katawan nito. Kuya, tumakas na kaya tayo. Hindi natin sila kayang talunin. Masyado silang makapangyarihan at malakas. Huwag kang panghihinaan ng loob, bunso. Basta wag na wag ka nang lalayo sa tabi ko. Sige, kuya. Lalaban tayo para kina nanay at tatay. Para sa kanilang katarungan. Para sa ustisya. Sugod! Sumigaw ako ng malakas, kasabay ang mabilis na pagsugod ng mga aswang. Talagang malalakas at maliliksi ang lahi ng mga gabunan. Maya-maya pa ay napasalampak si Bunso sa lupa. Nang tignan ko siya ay naliligo na sa kanyang sariling dugo at may malaking kalmot sa kanyang tiyan. Akmang aatake na siya uli ng kanyang kalaban. Wala na siyang nagawa kundi ang mapapikit na lamang upang tanggapin ang kanyang kamatayan. Mabilis ko namang iwinasiwas ang aking hawak na talibong at sa hindi inaasahan ay tinamaan ito at natapyas ang ulo. Pagbagsak nito ay humiwalay na ang kanyang ulo at ikinagalit naman yun ng Supremo ng mga aswang. Hindi ko akalain na may angking galing ka rin sa pakikipaglaban at may natatanging kaalaman sa mga usal. Pero sasabihin ko sa iyo, hanggang dyan ka na lang dahil sugatan na rin ang iyong kasama. Huwag kayong magpakampante dahil kahit mag-isa lang ako ay uubusin ko lahi nyo. Pagbabayarin ko kayo sa lahat ng pagpatay nyo sa mga inosenteng tao. Talagang bilib ako sa kayabangan mo. Talagang nagagawa mo pang magyabang kayong naghahabol ka na ng hininga. Di bali ng mayabang, basta hindi tulad mong gurang na puro utos lang naman ang alam. Talagang inuubos mo ang pasensya ko.
Ngayon ipapakita ko na sa'yo ang lakas at supremo ng mga gabunang aswang. Sa galit ng Supremo, ay agad itong nagpalit ng anyo at mabilis na umatake sa akin. Mabuti na lang at palagi kong hawak ang aking sandata, kaya bago niya maibaon sa akin ang kanyang kuko, ay natamaan ko na kagad ang kanyang tagiliran. Magaling! Nakatama ka rin! Sige mga alagad! Sabay-sabay nating atakihin ang hambog na antingero na yan! Sige, lumapit lang kayo! Tignan natin kung hanggang saan ang kaya nyo! Sa bawat pag-atake sa akin ng mga gabunang aswang, ay siya namang pagwasiwas ko ng hawak kong itak. Subalit dahil sa rami ng bilang ng mga kaaway, ay nagtamo ko ng malulubang pinsala hanggang sa mapaluhod na ako sa lupa, kasabay ng malalim kong paghinga. Kuya! Lumaban ka pa, kuya! Kaya natin to! Tumakas ka na, bunso. Ako nang bahala sa mga ito. Hindi, kuya! Sabay tayong tatakas! Walang maiiwan dito! Yan lang ba ang kaya mo? Ano? Lumaban ka pa! Sino nagsasabi na talo na ako? Isang malakas na suntok ang dumapo sa muka ng Supremong Gabunan. Napatilapo nito ng malakas at tumama sa malaking puno. Halos hirap ito at nanginginig na tumayo habang galit na pinagmumura ako. Sa pagkakataong yun ay lumapit na rin sa akin si Elmo at pilit niya akong inaalalayan para makatayo. Kuya! Doon talibong mo! Lalaban tayo hanggang kamatayan! Ganyan nga, bunso. Mamamatay tayong lumalaban. Sugod mga kasama! Nangin ang dalawang yan! Buong lakas kaming nakipaglaban ni Elmo ng mga oras na yun sa mga gabunan. Hindi namin inaasahan na mabubuhay pa kami, kaya't nakipagsabayan na lamang kami sa mga gabunan. Nang makita kong aatake ang Supremo, sa kinaroroonan ni Elmo, ay mabilis ko itong sinalubong ng isang malakas na suntok. Tumilapon ulit ang matanda at bago pa man ito makabangon, ay mabilis ko itong inundayan ng saksak sa dibdib at walang pagdadalawang isip na pinugutan ko ng ulo. Sa mga oras na yon, ay kakaunti na lang ang mga natitirang aswang at nang makita nilang wala na ang kanilang Supremo, ay kanya-kanya na silang pulasan upang makatakas. Kaagad kong dinampot ang panak at inasinta ang bawat aswang na tumatakas. Hanggang sa wala nang natira sa kanila. Lahat sila ay mga nakatimbuang na sa lupa at wala nang mga buhay. Kuya! Nanalo tayo! Nalipol natin ang mga gabunan na pumatay kina nanay at tatay! Oo, bunso. Sa wakas, pareho natin nabigyan ng ustisya ang ating mga magulang. Nakakalungkot lang, kuya. Dahil dalawa na lang tayo ngayon. Wala na sila nanay at tatay. Huwag kang mag-alala, bunso. Hindi kita iiwan. Magkasama tayo. At poprotektahan kita hanggang sa dulo ng hininga ko. Salamat, kuya. Salamat. At tiniligtas mo ako. Simula noon, ay laging magkasama na kami ni Elmo. Itinuro ko sa kanya ang aking pagiging antingero. Kaya sa paglipas ng mga taon, ay pareho na kaming naging antingero at manunugis ng mga aswang. Naging bantog ang aming mga pangalan at labis na kinatatakutan ng mga aswang, maging ng mga mambabarang. Hanggang sa nakatagpo kami ng aming naging kabiyak at namuhay sa piling ng aming asawa't mga anak. Hindi na namin kayang iwan at talikuran pa ang pagiging antingero dahil naging pananagutan na namin ito para sa katahimikan ng mga taong naghahangad ng kapayapaan at ligtas sa pambibiktima ng mga aswang na kampon ng kadiliman. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana
ay may napulot po kayo na magandang aral. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta at pakikinig sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at Mga Kwento ni Apong Isaac. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang makapigilinga na mga kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Hanggang sa muli po, at pagpalain sana tayong lahat ng ating Diyos na siyang ating sandigan sa lahat ng pagkakataon.